Ay, sa magandang tanghali, umaga, tanghali o hapon sa iyo. O kung gabi man, maraming pong salamat. Tayo po tayo ng mga kasama po natin. Dito tayo sa worship, kwentuhan, prayer and share dito po sa KSP Vlog. Kuya Sunny Vlog, ayan po, ang inyong lingkod. And Kuya Sunny po, lagi pong paalala po sa atin. Kung kayo po'y dumalo ng service nyo o saan man po kayo dumalo, congratulations dahil nakadalo ka ng pagsamba. At maraming pong salamat sa pabor na binibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po, every day is a blessing from the Lord. At dito po sa KSP Connected, di ba? Lahat po tayo ay pwede maging connected po. Ano ba yung ginagawa po ninyo o nasan ka man, o ano ba yung personal na buhay po ninyo. It's all about your personal relationship with the Lord. At sa bawat isa po sa atin. Marami po nagtatanong, pero bakit hindi na po tayo nagbablog o hindi na tayo nagla-live? Actually, hindi naman sa ano po, pero nire-remind ko lang din po yung sarili ko. Diba? Iba-iba po kasi yung way ng Lord sa atin, paano tayo kinakausap, paano siya nagsasalita, paano siya nakikipagkwentuhan o nakikipag-usap sa bawat isa po sa atin. As we continue, ikaw mismo, kapatid, kaibigan, o ano mang ginagawa mo ngayon, nawa makapagbigay sa'yo na inspiration to. Kasi lahat naman tayo, we are on the process, inaayos ng Panginoon, binibigyan ng pagkakataon. Lalo po sa panahon ngayon, makapagbigay tayo ng simpleng pamamaraan ng pagsamba. Kasi nga po ang pagsamba ay hindi po nakikita sa ganda ng church, sa laki ng gawain, sa laki po ng ministeryong hinahandle mo. And ako po'y naniniwala, ang Diyos po ay kumikilos. Totoo po, gumagawa. At may ginagawa po siya sa bawat isa pong nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. Kapatid, nandito po ako sa LJCC, Lord Jesus Christ Center Church. Yan, dito po sa ating mga kapatid sa Howard. At I pray po na dumami pa ho ang mga evangelistic and soul-winning church sa buong Pilipinas. At tayo mismo ay personal, o lahat tayo mismo, ikaw man ay bago o matagal ng Kristiyano, ay gamitin ng Lord para sa Kanyang kapurihan. Hindi ko po sasabihin na perfect na lahat. But thank you for the Lord sa privilege na mabuhay. Pasalamat tayo sa Kanya. Awitan po muna natin ang Panginoon bago tayo manalangin ng awiting salamat, tanging alay ko. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Ako'y inibig mo, inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makaya na pagkaloob, mamahaling hiyas, gintong nilupo, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa'y gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa kung hinihiling. Di ko akalain ako ay bigyang pansin. Ang taong tulad
sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, gintong nilo ko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang Ama, wala na iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay, aming hinihintay, yung pagbabalik. O Jesus, makapiling ka, ang makapiling ka, nagala kang lubog. Ang tanging alay ko, sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makaya ng kapagkaloob. Mamahaling hiyas, ni gintong nilo, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Sa paho, chorus tayo. Ang tanging alay ko, sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di makaya na makapagkaloob. Mamahaling hiyas, igintong nilo ko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Amen. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Sabi ko nga, dito tayo sa worship, kwentuhan, prayer, and share. You can share, you can comment. Nasa iyo kung gusto mong mag-comment. Pero gusto lang din natin bumasa muna bago tayo mag-pray from the Lord. Kasi it's all about God. Lahat na meron sa atin ay dapat patuloy na papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Sabi ng awit 100, umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harapan niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh na ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo ng puso'y nagdiriwang. Umawit na nagpupuri sa dakong banal. Purihin ang pangalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Diyos, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya Diyos na mabuti, tapat, kailanman. Magandang i-remind po dito sa awit ng pasasalamat, sa awit 100, meron tayong Diyos na dapat papurihan, si Yahweh. Personally, lumapit ka ngayon sa Panginoon. At hindi po sa pilitan. At dapat nating ipaunawa sa bawat isa na si Yahweh ay dapat papurihan natin buhay. Tayo'y Kanya at tayong lahat ng nilalang. Pumasok sa Kanyang templo na nagdiriwang. Every time you go to the church, o service, fellowship group,
o sa ganitong kwentuhan. Comment po kayo kay kapatid. Ano yung ginagawa mong pamamaraan ng paglilingkod sa ating Panginoon, lalo sa panahon ngayon. Diba? Iba-iba ho kasi tayo ng pamamaraan ng paglilingkod, pagsamba, pagbibigay po ng galang sa Panginoon. Ang mahalaga ho, ikaw at ang Diyos ang nakakakita. Ang personal relationship with the Lord. Naalala ko tuloy yung sinabi ng aking mga kaibigan o ating mga kasama. Diba? Na mananampalataya. Diba? Alam nyo, magandang i-remind po sa bawat isa sa atin to. Especially sa panahon ngayon. Kasi hindi naman kasi lahat ng panahon maganda ang sitwasyon. Pero sabi nga natin, bagamat umiinit ang sitwasyon, let us continue to pray to the Lord. Kung gaano kainit ang panahon, ay uminit din yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ay po muna yung manalangin. Aming Ama sa langit, purihin ang pangalan mo pagkat ikay dakila. Dito po sa ka-fellowship, dito po sa Panginoon sa KSP Blood, namin pong pinag-uusapan. Bagamat may fellowship group na po kami o may mga sharing group po kami, core group. Ang mahalaga po ngayon, Panginoon, we need to worship you. We need to pray, magkwentuhan kami sa storya ng Biblia at hindi po storya ng taong aming pag-uusapan. Especially, Panginoon, we need to pray for one another. We need to share for one another. Because naniniwala po kami, Panginoon, hindi aksidente ng lahat ng mabubuting bagay. Kasi nga po, ang lahat ng mabubuting bagay ay siya nagmumula. Sa aming pong usapan, kwentuhan, kantahan, ay makapagbigay po kami nawa ng inspiration. Especially sa panahon ngayon, kapatid. Lord, bigyan mo kami ng guidance. Sa mga nakasama po namin, bless mo po. At patuloy kaming magpuri at magpasalamat sa iyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. At magandang paalala po sa bawat isa sa atin to. Diba? Ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng oras na ating buhay. Awitan po natin ang Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwal at napakabuti mo, di ka nagbabago noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Diyos na napakabuti, sa iyo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa iyo lamang lahat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwal at diin ka. Napakabuti mo, di ka nang bago
ka pa. Napakabuti ng Diyos. Tapat siya. Magpakailanman. Kaya, alam niyo kapatid, kaibigan, hindi tayo malulungkot. Diba? In spite of, aamin tayo na bilang tao, bilang isang mananampalataya. Lahat tayo. It's okay to say we are not okay, pero maganda rin pong i-remind po sa bawat isa na hindi natin kaya ang isang bagay kung tayo ihiwalay pa rin sa ating relasyon sa ating Panginoon. At yun ay napaka-importante sinasabi from John chapter 15 verse 5, diba? Kung hiwalay tayo sa Panginoon, paano na? Paano na po ang buhay natin bilang mga mananampalataya? Alam niyo po, kapatid, sa ilang araw po natin ilang araw po natin dito sa iba't ibang lugar po natin, especially sa Pilipinas. Napakainit po, no? Sobrang tindi ng init, lalo paghapon, ibang klaseng init po ang ating nararamdaman. Pero ngayon, i-remind po sa bawat isa po sa atin yung importansya, kung gaano ka-importante sa isang simbahan ang mainit. Actually, nag-live na po tayo kanina sa TikTok, ang topic po natin, the power plant of the church. Ano ba yung pinaka-power plant? Pinaka-supply? Bakit nagkakaroon ng liwanag sa loob ng simbahan? Dito naman, sa Facebook, kung pag-usapan po natin, ay yung church na nag-uumapoy o nag-aapoy o nag-aalab na simbahan. Alam niyo po, kung titignan niyo po, literally, ang church physically, pwede masunog. Kasi pwede po yung mga gamit po dito, o yung mga iba't ibang klase ng pyesa, o yung mga pinaggamitan, o yung mga iba't ibang dito, mga ginamit dito, ay pwedeng masunog. Pero literally, ay hindi tayo magbabase sa building. Because church is a family. Church is a group of people na masasabi po natin, they are worshiping the Lord. They tinataas po nila ang Panginoon. Tulad po dito sa LJCC Church. Hindi ko po sinabing tinataas ko kung simbahan ito. O lahat ng klase ng denominasyon Kristiyano o mga evangelical churches po na binabanggit po natin. We as one, dapat ang sentro talaga ng ating pong church na nag-uumapoy o nag-aapoy ay ang ating Panginoon. Wait lang po. Kanina pa ako medyo parang sinisipon. Pero salamat po sa Panginoon dahil nandyan ka, nakikinig ka, at kung ikaw man po ay nasaan, hindi na ho isa sa akin kung pastor ka man, o leader ka man, o ikaw ay membro, o church sa isang gawain. The main issue ngayong oras pong ito, it's all about the church on fire. Paano ba nagkakaroon ng apoy sa loob ng simbahan? Kapatid, gaano kaganda ang programa? Gaano kaganda ang lugar? Gaano kaganda man o dami man ang dumadalo? O kukunti man ang dumadalo? The main issue, may apoy pa ba? Meron bang apoy ang loob ng ang church na kinabibilangan natin? Alam niyo po, marami po magagaling na expositorian dyan o exegetical people na magaling mag-preach. But the main point, it's all about yung iglesyang nagbibigay ng luwalhati ay gumagawa ng alagad. Resulta ng kapangyarihan ng banal na spirito. Yung apoy sa loob ng church. Alam niyo po, wala na po tayong itataas dito, kundi ang Panginoon lang. At if we continue to word Acts, acronym po ng Acts, anointing by the Spirit, pinahiran ng banal na spirito, nagkaroon ng anointing, commitment sa mission na italaga ang buhay sa pagmimission kay Kristo, transformed through gospel, binagong buhay sa pamamagitan po ng ebanghelyo o mabuting balita ng kaligtasan, at sent to make disciple. Isinugo para gumawa ng mga disipulo. At ang main verse natin ay matatagpuan natin sa Bible, sa Acts chapter 1 verse 8. This church is on fire. May kanta ho ang ibang church dyan, this is the church on fire. Nag-aapoy ba talaga ang simbahan, ang iglesia, ang church? Di ba kapatid? Balikan ho natin kapatid, kaibigan o kapwa manggagawa. Di ba? Bilang isang lingkod, bilang isang nangunguna o isang elder o bilang isang lingkod ng Diyos. Actually, sa loob ng church, may ebanghilista, mayroong pastor, meron din pong leader,
Meron din teacher. O, di ba? Alam mo, laki ng pananagutan natin mga tagapaglingkod kung di po natin sasabihin ng totoo. At minsan tayo po mga tagapagturo o mismong nangunguna, aamin tayo na minsan nakadepende na lang tayo sa libro. Book study. We depend doon sa sinabing commentary ng tao, pero hindi tayo nakadepende sa sinasabi ng Biblia. Minsan. At minsan, ang problema rin po sa loob ng simbahan, nagiging legalistic. Masyado natin nilalagyan ng lahat ng klase ng batas para yung simbahan ay masabi natin maayos. Pero tayo mismo unang nagulilingkod ay hindi po mismo sumusunod sa mga batas na ginagawa natin. Mga kapatid, hindi po ako nandito para magpatama. Kasi ako rin po ay kinakausap ng Diyos. At kung kayo po ay kinikonvict ng Holy Spirit ngayon, kung paano kayo kausapin, salamat po sa Panginoon, nagsasalita pa siya. Acts 1:8, ano po pinaka-point of view natin dito? Mga mababasa po natin dito. Sabi dito sa Tagalog version, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa pagbaba ng Espiritu Santo at magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at sa buong dulo ng daigdig. Ano ba yung makikita nating point of view? Diba? Salamat po sa mga expositorian dyan, sa mga exegetical dyan, na magagaling pong gumawa ng message. The church is on fire. Ang gawain po sa loob ng simbahan, hindi po libangan. Ito po yung resulta ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi ito tayo gumagawa ng church para magkaroon ng tradisyon, kundi makita po ng mga tao ang tunay na pagbabago sa pamamagitan ng relasyon niya kay Kristo. Hindi lang po tayo nagfe-fellowship, nagtitipon-tipon dahil masaya ang kainan, maraming pagkain, nagsasyaron, kundi nagkakaroon po tayo ng gospel movement. Yun po yung kailangan sa loob ng church na sinasabi po ng Bible. Ano ba pinaka-context ng sumulat na to? Background po ng sumulat, si Lucas. Sinulat niya po ito upang ipakita sa mga mananampalataya na ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon sa pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng church. Actually, sinulat po ito, ayon po sa background context. Pwede tayo maghanap sa sa tumumingi tayo ng tulong. O actually, sa AI. Gamitin po natin ang parting yun to information. Pero kayo po mismo o tayo mismo gagawa kung paano natin i-apply. Background lang po kinuha ko doon, historical context. Isinulat po ito sa 60 AD to 60 to 62 AD. Ang mga mananampalataya po sa Roma. Nung panahon nagkakaroon po ng persecution. Sa ngayon, maraming persecution, even sa loob ng church. At ang mga church, ang mga miyembro noon, ang mga alagad noon, wala silang takot. Matapang silang nagsishare ng Word of God. Diba? Iba sa atin, takot Diba? Takot mapahiya. Takot mapagsabihan. Takot na itinuid. Ako, takot din ako andun ako. Pero bigyan mo tayo ng Panginoon ng pagkilos ng banal na Espiritu. Ayon po sa Gawa, chapter 1, verse 8. Diba? Ito po yung kwento ng unang church na nag-aapoy. Ano yung pinaka-purpose natin dito? Ang prayer po sa purpose sa Gawa, chapter 1, o sa buong aklat ng Gawa, maunawaan po ng church ito. Yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kahit ganong kagaling mag-preach ang isang preacher, pastor man o elder man, kung wala namang kapuspusan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay at nabubuhay sa kanyang pagiging legalista, hindi siya nakatuon sa misyon, sa sarili, nagtatatag siya ng sarili niyang kingdom, hindi nakatatag sa salita ng Diyos, hindi siya gumagawa ng alagain ang ginagawa niya, at hindi siya nakapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Yan ang problema ng church ngayon. Let us pray na tayo mismo maranasan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu, na maituon po natin ng pinagagawa ng Lord sa Matthew 28:19-20 to go and make disciple. Kung ano ang pagkatawag ng Lord sa iyo, gamitin mo, mag-disciple ka kapatid. Teacher ka man, pastor ka man, evangelista ka man, wala na pong propeta ngayon at wala na pong apostol ngayon kasi sa panahon po ng Gawa meron. Kaya ano po yung matututunan naman natin dito? Gamitin natin yung una, anointed by the Spirit.
Nagsimula po ang apoy, hindi sa tao. Guidance mo ng Holy Spirit. Acts 1:8, tsaka chapter 2, verse 1 to 4. Mapapabasa po natin to kanina, di ba? Acts 1:8, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa pagbaba ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa Judea at sa buong Samaria. Di ba? Kahit po anong ano natin, kahit anong pilit ho natin, naabutin ng isang komunidad, ng isang simbahan, kung wala pong kapuspusan ng banal na Espiritu, anointed by the Spirit of the Holy Spirit. Sa chapter 2, verse 1 to 4, ano nakalagay? Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipo ng lahat ang isa sa isang lugar. At biglang narinig nila ang ugong sa langit, animoy haganot na malakas na hangin. Sabi po dito at napuno ito ng sa bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang anghel na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ito po ako baptist po ako I'm not against the Pentecost o ibang mga churches group mo dyan. Ang point of view na aking makikita, ayon po sa ayon sa gawa. Ang Pentecost po ay bumaba nung panahon po ng unang pagkilos sa mga apostol. Kaya po sila nakapagsalita ng iba't ibang salita, speaking in tongues. Actually, nung panahon na yun meron na sa kanila. Pero ulit-ulitin ko po, wala akong issue kung marunong ka mag-speaking in tongue. Magaling ka mag-speaking in tongue, pero wala naman nagbabago sa buhay mo. Isipin mo, kung kumikilos o napapupuspos ka ng banal na Espiritu. Kapatid, bago magkaroon ng ministry, magkakaroon muna ng kapangyarihan. Di ba? Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Nangangaral tayo. Every time na nangangaral tayo ng salita ng Diyos, manalangin muna tayo. At every time na meron kang plano, meron kang direksyon, meron kang gustong sabihin sa mga kasama mo, ito ba'y pinag-pray mo, gabay ng banal na Espiritu? Kasi nga po, kung gagawin lang po natin to, nung panahon mo kasi takot ang tao, mahina, nagtatago ang mga Kristiyano, pero nung dumating po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay nila, nawala po yung takot. Nagkaroon sila ng katapangan at nagkaroon sila ng puso ng isang ordinaryong taong mananampalataya, pinalakas at naging saksi. Kapatid, hindi po natin pagkilos yun. Diba? Imagine niyo po. Marami kasi mga taong gumagawa dahil gusto nilang gumawa diba? Gagawin ko to para sumikat ako. Gagawin ko to para lumakas ako. Ako nga sinabihan pa ako ng dati. Ginagawa niya lang para maging ganun siya. Wala na akong issue ngayon, kapatid. Ang issue ko ito. Every time na sinasabi mo mananampalataya ka, ikaw mismo ay mananampalatayang inayos ng Lord. Nasa iyo yung kapangyarihan. Hindi mo kayang baguhin ng tao, pero kayang baguhin ng Diyos ang tao sa pagkilos ng banal na Espiritu. At every time na nakikinig yan, napakinggan niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Kapatid, hindi sa ganda ng talento sa simbahan, hindi sa ganda ng programa, kundi yung superpower, divine ability, ang nagkumilo sa buhay ng Kristiyano. Dunamis sa Grekong salita, Acts 1:8. Kapuspusan ng Holy Spirit, kapatid. Maraming Kristiyanong nasasabi natin ganito ang sitwasyon. Diba? Kasi minsan, ang sinasabi na lang natin, kung ano na lang yung laman ng puso natin. Ako, amin ako sa parte yun. Ako, nananalangin po ako. Dumami pa ho ang mga preacher, pastor, lingkod ng Diyos. Yung totoong may tapang na magsabi ng katotohanan. Yung may conviction, may boldness, may nakikitang holiness at nakikita pong revival sa buhay niya sa gabay ng banal na Espiritu. Diba? Tanggalin na ho natin yung pagiging legalist mo.
sa loob na simbahan. At yun na isa nakaka-apekto bakit nagkakaroon ng problema sa simbahan. Kanino ka nakaasa ngayon, kapatid? Sa programa ng simbahan o sa presence ng Lord? Sa ganda ng performance mo o kung paano ka nagpe-pray? May apoy pa ba talaga? Sabi nga ng isang kanta, may apoy sa puso natin. And to be honest, isa sa pinakamahirap i-preach ng isang pastor o isang likod ng Panginoon, ang salitang surrender. Kinakanta pa nga ng mga mananampalatayang matanda yan eh. Matagal ng Kristiyano eh. Diba? Sana po may nakakapakinig ng mensahe ngayon. Sana po sa ating worship, sa ating pong kwentuhan, sa ating pong prayer and sharing time, tayo mismo ay mapalakas po natin. Ano po makita natin? Yung commitment sa mission. Ang iglesia po ay may mission. Ang iglesyang walang mission, puro konsumisyon. Di ba? Sa Acts chapter 2 verse 40, basahin natin to 47. Ito po yung pamumuhay naman ng palataya. Simulan natin sa 41. Kaya nga ang mga naniwala sa kanya na sinabi ng pabautismo, ang dadagdagan sa kanila ang 3,000 tao sa araw na yun. Nanatili sila sa tinuro ng apostol, nagsasama-sama bilang magkakapatid at nagpipira-piraso ng tinapay at panalangin. Andun pa rin Dahil sa maraming himala na nagawa sa pamamagitan ng apostol, nagari sa kanila ang magkahalong pitagan ng takot. Yung tunay na takot, pagkatakot sa Panginoon yung binabanggit dito Nagsama-sama sa lahat ng sumasampalataya at ang lahat ng kanilang ari-arian. Pinagbili nila ang pinagpahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo. Nagpira-piraso ng tinapay at sa kanilang tahanan, nagsisalo-salong masaya ang kalooban at nagpupuri sa Diyos at kinalulugdan ng mga tao. Bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ganda ng point dito Babalik pa rin tayo na ang unang church po, ang kanilang mission, they are committed in mission. Meron silang pag-aaral ng salita ng Diyos, excited sila sa fellowship, nananalangin po sila, nagkakaroon po sila ng communion o breaking the bread. Kapatid, kung ang gagawin mo po sa isang programa, entertainment-centered, hindi church yan. Dapat si Kristo pa rin ang sentro. Ano po sinasabi ditong devoted? Tuloy-tuloy, tumatatag, nagko-commit, may commitment, hindi committed. Committed ang hindi pa urong, kundi pa sulong. Kaya nga po nag-aapoy ang mga Kristiyano nun Hindi sila casual Christian. Meron po akong mga ibang kaibigan. Pag tinakamusta po sila, kamusta ka bro, kapatid. Minsan may tinanong po, kamusta ka na? Ganun. Ito po, Christian. Christian. Okay. Kristyanong Zimbabwe. Si Simba uuwi. Matagal na akong kwento yun, sa panahon ng matatandang Kristiyano, mga taga-Zimbabwe. Si Simba uuwi. Pero ako naniniwala po, pag isang Kristiyano naging disciple, magdi-disciple yan ng isang alagad ng Diyos. At yun ang sinasabi sa Matthew 28:19-20. At kailangan po natin gawin yun. Diba? Sa church po kasi isang katawan ni Kristo yan. Nagsasama-sama ho yan para mag-aral, mag-disciple, magdadagdag ho ng kaluluwa ang Panginoon. Every time na ginagawa ho yun, lumalawak po yung kaharian ng Panginoon. Ulitin ko po, hindi po namin ginagawa ito para lumawak po yung aking koneksyon o yung koneksyon ng mga tao. Especially dito po sa LJCC, sa lugar po ng Howard. Ang prayer ko po ito, dumami pa po ang mga ngaral, dumami pa po ang mga magdi-disciple, magbukas pa po ng mga outreaches sa lahat ng simbahan. At may palawak po ang mabuting balita ng kaligtasan. At maraming po maliligtas na kaluluwa. Kapatid, tanong lang naman, discipleship ba ang ginagawa sa church o walang discipleship? Meron pa ba tayong pagmamahal sa soul winning?
Minsan nga sinasabihan na tayo dito, tigil nyo na yan kasi wala na namang ganito, wala na susuporta. Kapatid, evangelism, ginagawa pa ba natin to sa simbahan? Diba? O baka naman, iba yung gusto nating gawin. Magandang reminder po to sa atin. Ay, nako. Ang saya-saya talaga maglingkod sa Panginoon. 35 minutes na po, malatapos na po tayo. Pangatlo, transform. Ayan, transform through the gospel. Ito, binabago ng ebanghelyo ni Kristo ang buhay. Ito, gawa uli, 9:9. Ewan ko, na-preach na ito ng isa nating kaibigang pastor Pero kunin natin yung point of view dito sa Gawa chapter 9, verse 1 to 20. Medyo mahaba. Actually, ito yung kwento ni Saul. Yung pagkatawag kay Saul. Kilala niyo po ba si Saul na naging Pablo? Kung babasahin po natin ito, talagang mahaba. Yan, hanggang 22 po. Pero, enjoy po natin yung time. Sabi dito, samantalang masindi ang pagdanais ni Saul na usigin ang mga at patayin ang mga alagad ng Diyos. Yung papatayin niya yung mga alagad ng Diyos, no? Kaya't lumapit sa pinaka punong saserdote at humingi ng mga sulat para sa sinagoga ng Damasco upang madakip niya. Kung sino mang matagpuan niyang naroon, nakaanib ng bagong pananampalataya, ay magiging ang lalaki maging babae, ay madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patung Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubsob siya, nasubasub siya. At nang narinig niya ang isang tinig ng isang salita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako hinuusig? Sino po kayo? Panginoon. O, diba? Imagine niyo, doon pa lang pinakilala niya ni Kristo kanyang sarili. Sabi niya, tanong niya, ako si Jesus ang iyong inuusig. Tugon niya sa kanya, tumindig ka at pumasok sa lungsod, sasabihin ko sa iyo ron kung sino o anong dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo at narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sino man. Tumindig si Saulo at inilat ang kanyang mata, ngunit hindi na siya makakita. Hirap nun, Hintay mo pa ba mabulag ka bago ka makakita? Tama naman. Diba? Sabi dito. Sabi niya. Verse 8. Asan tayo? 9. Tumitik si Saulo, dinilat ang kanyang mata, ngunit hindi na siya makakita. Kaya't sinabi niya, inakay niya nila hanggang sa Damasco. 3 araw silang nang di makakita at hindi kumain at uminom. Talaga namang may fasting na nangyari, no? Sa Damasco naman ay may isang alagad ng pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon na isang sa pamamagitan sa pangitain, Ananias. Ano po yun? Sabi niya, Panginoon, tugon niya. Pumunta ka sa kalye ng matuwid na bahay ni Judas at ipatong mo sa isang lalaking taga-Tarso ang pangalan niya ay Saulo. Sinabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain nakita niya pumasok, kinaroroonan niya at patungan mo siya ng kamay upang makakita. Sinabi ni Ananias, Panginoon, maaari po ang nagbalita sa akin tungkol sa tamto ay tungkol sa mga kasamang ginagawa niya sa iyong lungsod na banal na Jerusalem. Actually, takot si Ananias. At naparito siya sa Damasco, taglay niya ang kapangyarihan galing sa punong saserdote upang dakipin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit, sinabi niya sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka. Naku, pag may sinasabi pala si Lord, nakakatakot to. Sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil at sa mga hari at sa mga anak ng Israel at ipaalam ko sa kanyang lahat ng dapat niyang tiisin at alang-alang sa akin.
Talaga pag na kay Kristo may suffering, meron ka talagang titiisin, Hanggang 22 lang naman to. Ayan. 70, pumasok nga si Ananias. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta ron. Sinugo niya ako upang muli ka makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Imagine niyo, kailangan talaga ng kapuspusan. Pagdakay may nalaglag sa tilang kaliskis mula sa kanyang mata ni Saulo at nakita niya. Tumindig siya, agad na nagpabautismo, kumain siya at nauli ang kanyang lakas. Si Saulo ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Nangaral na, ibig na pumatay siya, di ba? Wika niya, nagtaka sa lahat ng narinig at hindi ba ninyo alam na dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalan ng Jerusalem, sa pangalan nito sa Jerusalem? Tanong niya, hindi ba yan ang naparito upang sila'y dakipin at dalhin gapos sa mga punong sacerdote? Ngunit lalo naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyo na nanirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus na siyang Kristo. O, di ba? Ang ganda ng komentaryo dito, no? Ang ganda ng sinasabi dito. Ito yung time na si Saulo ay marahas, seryoso, mataas, taga-usig, pero binago ng Panginoon. Siya yung bago ng nilalang, binago na. Hindi ko sasabing mabilis yung pagkabago. Unti-unti na inaayos. Alam niyo po, sabi nga, ang tunay na conversion, hindi yung behavioral, yung pagbabago lang ng ugali. Hindi magiging mabait na yan, hindi po. Ang pagkakilala sa Panginoon, unang-una po, gagabayan pa yan ng banal na Espiritu. Kung naintindihan niyo yung kapangyarihan ng mabuting balita ng kaligtasan, mensahe ng biyaya, aamin siya sa pagkakasala niya at magiging sentro po ng kanyang buhay si Kristo bilang Panginoon. Tulad po na sinabi po dito sa Acts about po kay Pablo. Bakit po natin sinasabi po ito? Kailangan talaga ng regeneration. Pagre-regenerate ng buhay. Dating ganito, ngayon ay ganito. Saulo dati, ngayon ay Pablo. Diba? Dati mamamatay tao, ngayon, kasama na nagbabahagi ng mabuting balita. Yan po kailangan sa loob ng simbahan, kaya po nag-aapoy. Ang iglesia nag-aapoy ay nagdadala ng tunay na ebanghelyo. Kasi nga po ang ating point of view sa letter T, transform to gospel. Nagbago hindi dahil sa nabi ng tao, dapat tanggapin mo si Lord. Hindi lang ganun. Naintindihan niya ang mabuting balita ng kaligtasan, tapos ipapollow up yung taong yun. Pagkatapos i-follow up, magkakaroon siya ng conviction na sumamba at sumunod sa Panginoon. Diba, kapatid? Dapat sa pangangaral sa iglesia, sa church o sa preaching din po, ako po, as teacher, tayo bilang teacher, makita po yung pangangaral ng pagsisisi, kabanalan, tama naman yung mga kasama natin, cross ni Kristo, pagkabuhay na muli. Yun ang buhay, yun po yung gospel, yung tunay na kaligtasan. Diba? Yung church kasi ngayon, nagpapaganda ng simbahan nagpapalaki ng simbahan nag-aantay na marami magbibigay ng offering. Pero hindi po napapangaral uli ang salita ng Diyos. Diba? Sorry po hindi po ako galit sa mga pastor, sa mga leaders, sa mga simbahan. Pero naniniwala po kung kailangan ng pagbabago. Magkaroon tayo ng assessment. Baka tayo mismo una nagtuturo o yung nagpapahayag ng salita na hindi nakikita ang mabuting balita ng kaligtasan na dapat binago ng Ebanghelyo ang buhay tulad ni Pablo. Kapatid, hindi ko sinasabing perfect na ako Nasa iyo, nasa atin ang desisyon. Kung tayo mismo ay hihingi ng gabay, papapakinggan ng mabuting balita ng kaligtasan, maiintindihan, at ngayon nagkakaroon po ng pagdi-discipleship o tunay na pag-iibanghelyo. Diba?
Ako, panalangin ko po, dumami pa ho ang mga tao makakakilala at magbabago ng buhay po nila. Diba? Kahit gaano kaganda po ang programa, kung wala naman na bago talaga, mas malaki ang problema. Isa pa, send to make disciple. Ang apoy ay dapat kumakalat, ibinabahagi. Chapter 13 ng Gawa. Diba? Matatapos na ho tayo, uuwi na tayo. Bagamat nasa bahay nyo kayo, kanya-kanyang bahay tayo, kanya-kanyang lugar. Mag-comment naman nung kayo sa baba, kapatid. Connected ho tayo sa isa't isa eh. Alam ko po, pagkatapos nito, marami magko-comment, magre-react. Okay lang ho yan. Ano yun eh? Comment nyo yan eh. Mas ako po, binabasa ko po ito, hindi dahil sa sarili ko, sa salita ng Diyos. Gawa chapter 13, verse 1 to 3. Ito maganda. Ang pagsubok kay Bernabe at saka kay Saulo. Si Bernabe po, magandang kasama po yan. At saka si Saulo, magka-partner ho yan. Partner ho yan eh. Partnership po. May mga propeta at mga guro sa iglesia ng Antioquia. O, diba? Kabilang dito sina Bernabe, Simon, at tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at si Manaik at ang kababata ng nakarakang si Herodes. Samantalang sila nag-aayon o sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu ng Diyos, o Espiritu Santo, ibukod mo ninyo si Bernabe at si Saulo. Sila hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. O di ba merong eksaktong trabahong ipinagagawa. Senders, di ba? Pagkatapos nilang mag-ayuno at nanalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila ay pinaalis na. Alam niyo po, ang church sa Antioquia ay sumasamba, nag-aayuno, nananalangin, nakikinig sa Espiritu Santo at nagdadala po ng mga bagong misyonary. Ang isang masagana o malusog na iglesia ay masasabi po nating church na nagpapadala ng mga misyonaryo o sending church. Kaya nga po sabi, ibukod nyo, sabi ng salita ng Diyos. Ibukod nyo. Merong gagawing mission. Diba? Ang mission ho, hindi po gawain ng simbahan. Ang mission po ay hindi gawa ng tao. Ito po ay gawa o tawag ng Diyos. Diba si Isaiah, paano siya tinawag ng Panginoon? Diba? Paano siya sumunod sa Panginoon? Dito po, mapapansin po natin, napakahalaga po sa loob ng church ang church na nagdi-disciple, nagpapadala ng mga disciple. Sa simbahan ulitin ko po iba po ang trabaho ng senior pastor. Iba rin ang trabaho ng assistant pastor. Iba rin ang trabaho ng outreach pastor. Iba rin ang trabaho ng elder, diakono, diakonesa, at iba pa na lingkod. Pero, may kanya-kanya hong pinagagawa ang Diyos na dapat natin alamin. Kaya nga ibinukod si Bernabe at si Saulo Kasi sila po yung magbabahagi ng mabuting balita sa mga Gentile. Mga kapatid, sana nakapakinggan niyo po ito. Sana nandyan po kayo. Sana nandyan pa ho kayo. Di ho ba? Sana nandyan pa ho kayo. para ma-remind po sa bawat isa sa atin, lalo po sa akin. Dito, sa maliit na small house church na ganito, let us continue to pray na magpadala ang Panginoon ng mga manggagawa. Yung manggagawang tutulong, susuporta, magsasakripisyo, magbibigay ng oras, magpa-follow up sa gawain ng Panginoon. Ano po makikita po natin? The church on fire. May nakikita po ang kapuspusan ng Holy Spirit. Nakatuon sa salita ng Diyos o sa kay Kristo. Nagpapahayag ng salita ng Diyos. Nag-aalaga at nagpapahayag ng mag-disciple ng mga alagad ng Diyos. At naluluwalhati po ang Panginoon sa kanilang ginagawa.
Alam niyo po, bigyan ko kayo ng tip. Basahin niyo po yung Book of Acts. At habang binabasa niyo po ito, binabasa po natin to, na ikaw mismo ay kinukonvict ng Banal na Espiritu. Bakit mayroong church? Bakit may house church? Bakit may mga discipleship na nangyayari? Ayaw natin na ang church ay manlamig sa takbo ng mundo. Ayaw natin ang church ay manahimik ang mga Kristiyano. Meron pong PowerPoint na nangyayari po sa pagpipreach. Baka mamaya wala na pong power ang Banal na Espiritu sa ministry. Kapatid, ang iglesyang nag-aapoy ito para kay Kristo. Kapatid, ulit-ulitin ko po, at sinasabi po ng aking mga tsahintong Kristiyano, mga mananampalataya, kanya-kanya tayong pagsusulit. Totoo ho yun, tama ho yun, kanya-kanya tayong pagsusulit. Pero kanya-kanya rin ho tayong minsan pinapakinggan. Diba? Kaya minsan ng church, nawawalan ng pag-aapoy, direksyon. Diba? Iba ang mission, iba ang motibo. Diba? Ano ba pinagagawa ng Panginoon sa atin? Go and make disciple. Glorify God and make disciple. Kapatid, ulitin dito po. Naalala ko lang po sa isang kwento ng isang simbahan. Ang dami po nila lagi sa evangelism, feeding program, minsan ganun nangyayari. Marami rin pong gawain sa mga bata. Pero yung programa isang araw lang eh. Pero po yung pagpapalo up sa mga taong kailangan i-disciple. Usapan lang po ito sa KSP Blood. Nawa po hindi po kayo ma-offend sa akin, hindi po kayo magalit sa akin. Sinishare ko po ito, hindi dahil magaling ho ako, hindi po ako magaling. Sinishare ko po ito dahil gusto po natin ang bawat isa ay patuloy na maglingkod, magpagamit ng buhay po nila para sa nais ng Panginoon. Kapatid, kaibigan, kabahagi ka man dito sa ministeryo ng Panginoon. Paparemind ko sa iyo, kapatid, hindi mo gawain ang gawain sa loob ng simbahan. Ito ay binigay lang sa atin ng Lord. At ang lahat ng gawain ito para sa Kanyang kapuyan. Kaya, pag-aralan mo, kapatid, pag-aralan natin maigi ang ganitong klaseng ministeryo. Nag-aapoy pa ba ang loob ng church? Meron pa bang apoy na nangyayari? Let us worship, let us story, kwentuhan tayo. Ano pa? Prayer and share. Diba? Marami pa hong pwedeng mangyari. At sa ating pong pansamantalang pagtatapos, tayo mismo ay mag-isip sa ating pong personal na paglilingkod sa Panginoon. Maalala ko tuloy yung isang kanta o yung madalas na kinakanta natin sa isang church. Diba? Yung kanta pong pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Ikaw lamang. Awitin po muna natin to. Pagka-awit ko po, o sabay-sabay natin pag-awit, pakikinig, ay tayo mismo ay mag-isip, mag-aral, magbulay-bulay kung paano tayo tinawag ng Panginoon, ay gamitin po natin yung pagkakataon. Diba? Na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Hanapin ko lang po yung lyrics. Pasensya na po. Alam niyo po, every time na kinakanta po ito sa loob ng church, nakakaano po na maalala mo. Diba? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon sa paglilingkod. Nawa, nasaan ka man, nasa tribo ka man, nasa komunidad ka man, nandun ka man sa loob ng simbahan, small group man yan, o Bible. Magandang araw po sa bawat isa. Sa lahat po na nakakasama ko po dito, marami pong salamat. Dito po tayo sa KSP Vlog. Worship. Let's worship the Lord.
O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ulitin natin mga kapatid. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, ay buti mo. Ang kanta pong ito ay Ikaw Lamang, song by Romel Guevara, 2004. Kapatid, ang ganda ng point dito. Siya lang yung nagtiwala sa atin at turuan na tayo ng Panginoon na hindi natin siya mabigo sa pinagagawa ng Panginoon. Turuan tayo ng Panginoon magkaroon ng pusong tapat na naglilingkod dahil ang Diyos po ay mabuti. Pribilehiyo lang po ang ikay maglingkod. Nanay Cindy, marami pong salamat sa pakikinig at sa mga nanonood pa ho. Marami pong salamat sa inyong buhay. Let us pray. Panginoon, I pray for overflowing and overtaking blessing sa loob po ng church, lalong-lalo po sa panahon ngayon, na kung saan ang simbahan o iglesyang nag-aapoy ay para kay Kristo lamang. Panginoon, kung gaano kainit ngayong tanghali, every tanghali, dito po sa amin, uminit din po yung aming pong pag-ibig sa iyo. Tanggalin mo yung kalamigan, tanggalin mo yung pag-compromise namin, yung spiritual dryness, Lord God. Lord, puspusin mo kami ng tunay na pagkilos ng banal na Espiritu upang maluwalhat, mabigyan ka namin ng totoong kaluwalhatian. At magawa po namin talaga na makapag-disciple, magturo, hanggang sa mabautismuhan, hanggang sa po sila'y maglingkod ng isang disciple at mag-aakay ng mga tao. Panginoon, bigyan mo po ang bawat puso namin ng apoy ng pagsamba sa iyong harapan. Especially, Panginoon, sa church po namin kinabibilangan, pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang LJCC Church. Ang mga churches, Lord God, mga bubuksan po bahong outreaches sa iba't ibang lugar, Panginoon. I pray din po, tulad po ng puso mo ngayon, Lord. Tulungan niyo po ako makapagbukas po, makapag-handle ng isang Bible study group at kung sino man po yung may puso na magpagamit sa gawain yon, dalhin niyo po siya, Panginoon, at para po sila po ay makapaglingkod sa inyong harapan. We pray for a church on fire, yung simbahang mananampalataya ng mga Kristiyano na tunay na disciple sa iyong harapan. Lord, we pray for your favor, Lord God. Makita po ang kapangyarihan, makita po ang pagbabago ng banal na Espiritu, at makita po ang
gospel sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, I pray na kami po mismo o bawat isa po sa amin ay magsimula. Kita po ang anointing ng banal na spirito, commitment sa mission, transformed by gospel of Jesus Christ, at yung maging disciple, makapag-disciple po kami ng mga kapwa mananampalataya. Sa oras pong ito, share niyo po, Panginoon, ma-share po ito sa lahat ng tao. And I pray, Panginoon, for your obedience. Tuturuan mo kami maglingkod para po sa iyong nais. Lord God, patawarin mo po kami kung may kasalanan kaming hindi karapat-dapat. Kung may pagkukulang po kami, Panginoon, ayusin mo po kami. At Panginoon, ngayon pa lang, magdala na po kayo ng mga taong magkakaroon ng commitment sa ministering pagkakaloob. Kung kami po tinawag mo maging pastor, tawagin mo po kami ng buong puso. Kung tinawag mo po kaming leader, maging leader kami na mayroon po paglilingkod na pagpapakumbaba. Kung tinawag mo po kami, Panginoon, teacher, magturo po kami ng katotohanan. Kung tinawag mo po kami evangelista, magbahagi kami ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. At ito po ang kailangan po namin. Makita po sa amin ang tunay na paglilingkod. I-bless mo ang bawat pamilyang meron kami. Mag-overflow at mag-overtake ang blessing sa bawat isa. Sa buhay po ng bawat isa sa amin. Tanggapin po namin ang blessing. At ngayon, purihin natin ang Diyos na siyang makapag-iingat sa bawat isa upang hindi tayo magkasala at makarap sa inyo ng sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya ang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman, mag-overtake at mag-overflow blessing sa lahat. In Jesus' name, we pray. Amen. Lahat po ay magsabi ng Amen. Shoutout po sa bawat isa. And be encouraged po, amayang hapon po, alas 5. Alas 5 po, mga kapatid, meron pong worship service dito sa House Church, dito sa LJCC Howard. Sa mga may puso, sa mga kapatid na nagko-commit ng kanilang buhay, willing magsumunod, we pray din po sa mga taga-Kaingin Christian Church, nating mga kapatid na leaders, samahan niyo po kami dito. Sama-sama po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. At nawa sa ating pong gawain ng Panginoon, mapapurihan ng Diyos sa buhay na meron sa atin. I pray and I hope dito po sa ganitong paraan ng pagbablog, KSP Vlog, Kuya Sani po, ang inyong lingkod. We are connected to each other. And maraming pong salamat. Let the love of the Lord, agape love, spread to all the nation. And reminder ko rin po, parte na rin po ng KSB Vlog ang ka-fellowship. Miss na miss ko na ang ka-fellowship. Lagi ko sinasabi yun, di ba? Kapatid na accountable sa prayer every day. Shoutout po sa mga kapatid natin from TLRCC San Pedro. Sa lahat po ng TLRCC dyan, Bayan-Bayanan, Malaban at iba pa. At sa lahat ng kabuuan ng pamilyang mananampalataya. At sa aking pong pamilya, at sa bawat isa po sa atin, ako, lagi niyo po ipanalangin din ng aking nanay, tatay, patuloy na kalakasan at patuloy na pabor sa bawat pamilyang kinabibilangan po natin. One day, loobin ho ng Panginoon, dumami pa ho yung mga followers natin sa ganitong way. Tapos, makapartner din tayo sa mga ibang magkaroon po ng connection din po sa mga ibang kaibigan natin at makapagpahayag po tayo. Actually, pangarap ko rin po na magkaroon po ng mga simpleng pamamaraan ng paglilingkod sa kids ministry, sa youth, at sa isang gawain ng Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo. Ingat po kayo. Sa Diyos po ang kapurihan. Lumampas na po tayo. 1 hour na po mahigit. And then, may the Lord bless you more and more. Everything we do to glorify the Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. To God be the glory. Maraming pong salamat. Sa Diyos po ang kapurihan.